Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon, ito, mukhang meron atang alam. Itong si Mike Defensor. Kung nasaan nga po itong si Elizalde ko. Kasi ito kakapasok pa lamang po na balita, dapat kasuhan din to ng obstruction of justice. Kung sakaling alam nga ni Mike Defensor kung nasaan itong puganting si Elizalde ko. Sabi ba naman dito sa balita, Defensor says Zaldico ready to testify in impeachment bid. So ngayon, ang pinakaunang tanong natin dito, paano mo nalaman na willing na magte-testify itong si puganting si Zaldico, 'di ba? Kung hindi kanya kinontak, saan mo nakuha yung information na 'yan? 'Di ba? At magiging credible ba ang isang pugante na magte-testify dito nga po sa isang impeachment complaint? O tama itong tanong ni ni Rans Girma. Do you have the numbers to be able to transmit it to the Senate? Moreover, being able to testify doesn't mean he is immune from being arrested. He is a fugitive. Ano pa mga strategy ni GMA? Oy, by the way, eto alam naman natin, halata, mga minamahal, na itong si Gloria Macapagal Arroyo ang kumukontrol. Yes! Really, mga minamahal. Dito nga po kay Mike Defensor. Hindi niya naman pwedeng ilathala or bulwagan ang sarili niya dyan na i-impeach niya. Gusto niyang ma-impeach itong si President Bongbong Marcos. Di matatanggalan siya niyan ng allocables. Pero alam natin na itong pagpasok, mga minamahal, ni Mike Defensor, hindi yan basta-bastang pumasok lang Talagang mayroong presensya at mayroong malaking ambag. Itong si Mike Defensor, para nga po dito sa impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Unang-una, si Mike Defensor ay kilalang inner circle ni Gloria Macapagal Arroyo. At mayroon pong malalim na koneksyon sa Lakas CMD. Mga minamahal, ito nga pong si you know what? Yeah. Si Mike Defensor, 'di ba? At alam din naman natin na sanay ito sa institutional power plays at hindi sa galawang street politics. Itong si Mike Defensor, 'di ba? Lalo pat yung kumukontrol sa kanya, kilalado ding hunger for power or power grabber. Itong si GMA. Pero, you know what, mga minamahal, we still hoping pa din na sana maibalik itong si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Kasi, nung itong si Martin Romualdez ay Speaker ng House, kontrolado niya mga minamahal lahat, 'di ba? So, naging strategic ang House, hindi nakakapasok basta-basta ang mga impeachment complaint. Kahit sabihin na natin na hindi magtagumpay itong impeachment kay President Bongbong Marcos, alam din naman natin na at the end of the day, nauubos ang political capital. 'Di ba? Napupunta sa depensa ng administrasyon. So, nasisira po ang momentum ng governance agenda. Alam niyo naman na sobrang hirap pigilan ng tawag dito ng escalation, 'di ba? Mahirap kontrolin ang narrative at sobrang hirap i-neutralize ang mga operators. So kailangan natin dito si Martin para nga po matulungan itong si President Bongbong Marcos. Biruin nyo, siya ba naman yung nakabuo ng supermajority network dyan sa House, 'di ba? At tested na din, mga minamahal, itong si Martin Romualdez na kaya niyang kontrolin ang House. Biruin nyo, yung Makabayan Block, 'di ba? Hindi nga aggressive yan nung panahon ni President Bongbong Marcos. Ngayon lang yan kasi wala na si Martin Romualdez. Siya po yung naging political shield ni President Bongbong Marcos. Yung impeachment na yan, hindi yan hindi yan trip lang nila or coincidence, mga minamahal. Yan po ay isang political movement. Nung panahon naman ni Martin Romualdez, bakit walang impeachment itong si PBBM? Bakit tahimik ang impeachment noon kay President Bongbong Marcos? Dahil disiplinado po ang Kamara. Walang mga nakakalusot na complaints. So, kailangan natin ng strategic dito.
Hindi natin kailangan magtali-talinuhan, mag-ingay. Ang kailangan natin dito, numero, strategy. Now, ngayon, eto, going back dito sa ating topic kasi na-comment kasi ni Rans 'di ba? Na ano pa bang strategy ni GMA? Di binulgar natin mga minamahal. Anyway, itong si Mike Defensor, bida-bida talaga Oo, sobra sa pagiging bida-bida. Noon galit to Oo, kay Zaldi ko. Tingnan nyo Mike Defensor. Martin Romualdez Zaldico behind the attempt to discredit Orly Gutesa. Ito yun Nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Galit si Mike Defensor noon kay Zaldico. Kasi sila daw mga minamahal ang nag-a-attempt na i-discredit itong si Orly Gutesa na talagang itinago. Yes, I'm pretty sure of course. Diba? Na itinago nila, sino ba yun yung pangit na, baka may makasuhan pa tayo. Sino ba yun yung senador na 2,000? Yun. Sila yung nagtago dito sa kay Orly Gutesa. Ganito yung nakakapagtaka. Dati galit na galit ka kay 'di ba? Galit na galit ka kay kay Mike, kay Zaldico, tapos ngayon biglang kaibigan na. 'Di ba? Kulang ba 'yan sa ebidensya kaya naghahanap kayo ng pwedeng itapat? Ha? Wala namang bagong dokumento. 'Di ba? Wala namang bagong eksena. Ito lang na si Zaldico daw ay magte-testify. Pero wala naman kay mga kawa-report na mag-DDN dito kay President Bongbong Marcos. Ano ba yung credibility ni Elizalde ko? 'Di ba? It's either baka yung sinabi mo noon ay galit-galitan ka lang or baka mayroon kang motibo dito kay kay Elizalde ko. Grabe ka sa political maneuvering, panalo ang lolo ninyo. 'Di ba? Napakatindi mga minamahal. Eto nga ni sino ba yan? Napakatindi nga nitong si Mike Defensor. Biglang mahalaga na sa kanila ngayon si Zaldico. Siyempre, bakit? Kailangan nila ng witness. Kailangan nila ng narrative. 'Di ba? Kailangan nila ng ng pa-headline. So, kasi kung walang witness, ibig sabihin, mahina yung kaso. Walang transaction, 'di ba? I mean, walang traction, walang ingay. So, kung walang ingay, no pressure, no leverage, and walang power shift. So, parang kahapon sinabi mong kriminal noong mga nakaraang taon na. Tapos ngayon, di porket kailangan ninyo, bigla nyong nililinis ang imahe. Ano yan? Welcome to the Philippines. Diba? Grabe, niloloko mo yung mga Pilipino. Taas na, napakalaki ng double standard mo. Oo, ang minamahal. Sasabihin ba naman na, tawag dito, si Zaldico magte-testify sa impeachment. Bakit? Ang tanong, lulusot ba yan? Sige nga, okay, mag-testify siya, lulusot ba yan? Hindi pa nga nakukuha ng Solicitor General yung FNL nyo na impeachment. Mayroon na bang nag-endorse ng impeachment ninyo? Di ba wala pa naman? Wala namang nag-endorse ng impeachment ninyo. May kongresista bang nag-endorse? Wala! Si GMA asahan ninyo? As if si GMA lalabas yan, as if ipapakita niya yung mukha niya. Malamang hindi. Diba? Gagamitin kayo at nagpagamit ka naman. Diba? Ang minamahal. Diyos mio. Ayaw nga tanggapin ng Kamara yung impeachment ninyo dahil alam nga ang gawa-gawa By the way, kaya hindi matanggap ang kanilang impeachment dahil yung Solicitor General natin ay nandoon sa Taiwan on vacation. So, paano ba yan? Mukhang yung naunang impeachment complaint na lang yung pagbabasihan. Kasi 10 days lang yan Nag-aantay ka ng 10 days tapos i-receive na yan ng Committee on Justice. Tapos pag nandoon na yan, simula na yung plenary. Ibig sabihin, 1-year rule bar na, pasok na. Kaya salamat sa iyo, Leonen. Pinadali mo ang trabaho. Di ba? Madami tinatrabaho ang House mga minamahal. Pero mas mapapadali dahil sa ginawa ni Justice Leonen. Ba't nyo sisihin si Leonen? Kayo din naman yung may gusto niyan, di ba? Sama-sama kayo magdusa. Alright. So, kayo na masasabi ninyo dito mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pahingi lang ako ng comments, likes,
and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal at always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang po at ingat mga kababayan.